January 26, may isang team ng researchers sa Canary Islands ang nakakita ng isang phenomena na halos hindi na idodokumento sa buong mundo. Tingnan niyong maigi itong isang itim na sea devil anglerfish na unti-unting umaakyat patungo sa surface ng karagatan. Sabi ng isa sa mga kumuha nito na para daw itong isang panaginip na nagkatotoo. Sakay sila ng vessel na Glaucus at nakita ang anglerfish na kadalasan ay namumuhay daw ng 650 feet to 6,500 feet na lalim. Sobrang lalim po nun, ha? Alam ko na kung isa ka man sa mga makakakita nito, masasabi mo rin na parang isang panaginip. Kung ako yan, iiyak ako sa experience na yan. Pero mas marami ang mga komento na nababahala sa video na ito. Dahil hindi normal para sa isang anglerfish ang pangyayaring ito, isa pa itong signos na may paparating na panganib sa buong mundo. Ang kwento natin ngayong gabi ay sinabi ng anglerfish yun, the rare footage of the Black Sea Devil anglerfish. Hindi na natin pahahabain pa ang usapan natin ngayong gabi at didiretso agad tayo sa punto ng episode natin. Matapos lumabas ang footage ng anglerfish, kaliwat kanan yung mga posts, mga artworks, ang ika nga nila ay nagro-romanticize. Yan po yung ginagamit na word ngayon sa internet. But before we proceed po, gusto ko lang din mag-disclaimer na wala po tayong intensyon, maliit, kumbaga sa mga posts na ito, but i-discuss natin kung bakit mahalaga na pag-usapan itong mga posts na ito para sa context ng kwento natin ngayong gabi. Post number 1, sabi dito, as they gaze in awe of my dying body's light, my last dying wish is to experience light. Actually, ang ganda naman ng pagkakagawa at pagkakasulat. Pero malinaw po ito, na may kanya-kanyang senaryo o idea sa mga utak natin ang bawat isa. Pero mamaya ay aalamin natin ano nga ba yung dahilan at umakyat sa surface ang anglerfish. Post number 2, yo human, please don't be afraid of my look. I want to tell you that I want to see a beautiful day before my last breath. Again, it's as if binibigyan na ng kwento ng mga tao yung pag-akyat ng anglerfish. May kanya-kanya silang idea dito. Post number 3, ang huling post na pag-uusapan natin. Sabi, is my mama up there? Because she was so bright. Sa larawan, nakalagay, it was beautiful. Kung saan lumalabas ang mga komento. Ito na, dahil sa mga post na yan, lalabas po yung mga comments na katulad nito. Sinabi niya ba yan? Or galing sa isang page na hindi naman talaga nangyari yan. Sinabi ng anglerfish yun. Medyo sarcastic po, pero ito yung point kung bakit may mga ganyang comments. Mockery. Kagaya nga na sabi ko, importante sa kwento natin yung mockery na ito. Dahil from here on in, people will be asking the right questions. Na no, hindi umakyat yung anglerfish dahil gusto niya makita yung lupa bago siya mamatay. Dito si Ariel, di ba, na gustong maglakad. Or no, hindi siya umakyat kasi akala niya mama niya yung sikat ng araw. Kilala kasi itong mga anglerfish doon sa rod nila na may ilaw. So parang yun yung pinaparating ng kwento na ilaw ng mama niya yung araw. Questions like this started to arise. Rare footage of lost anglerfish os internet. Nakita natin. Raising questions about ocean conservation. Nag-shift, di ba? Scientists spotted the anglerfish in shallow waters, which is highly unusual. Hindi normal. And could indicate something deeper. Ano yung something deeper na yan? May mas malalim pa bang kahulugan ang pagkakakita sa kanya? Sabi ng mga scientists na hindi daw normal yung pag-akyat ng anglerfish unless may mga specific na circumstances. Kagaya na lang ng una, kung mamamatay siya or parang naghahanap na ng lugar na pagkakamatayan, And that is exactly what happened pala. Ayon sa mga balita po, na-confirmed na injured raw yung anglerfish sa video at hindi na nag-survive. Namatay na rin siya na naging dahilan para lalong mas malungkot ang mga netizens. Especially sa TikTok. Ayan, napakaraming videos. Ngayon, yung mga scientists, i-research daw itong katawan ng anglerfish.
Pag-aaralan daw nila kung bakit nagkaroon ng ganito na tinatawag nilang uncharacteristic behavior. Hindi kasi talaga siya normal. Sabi nila, kung ano man yung mahanap namin dito, isa yung sigurado na dapat maging mindful tayo sa kalusugan ng ating karagatan. Yung point ng karagatan po natin ngayon, napakabilis daw yung pag-init ayon sa mga scientists. Napakabilis na rate yung nangyayari ngayon. Kaya marami ngayon na nag-iisip. Totoo din kasi, no, lumalaki yung populasyon, dumadami yung basura, lalong nakakakuha ng init ang karagatan. So, ito ngayon yung tanong. Umakyat ba yung anglerfish sa surface dahil sa climate change? Pag-usapan natin yung nilalang, no? The creature. Ang black sea devil anglerfish ay sinasabing gelatinous, scaleless, may malaking ulo. Sa totoo lang, tinitingnan ko yung larawan, nakakatakot. Nakita ko may top view rin ito. Nakakatakot, parang pag tumingin ka sa baba, parang may muka na nakatitig sa'yo. Lalo na kung tititigan mo yung malaking bibig nito at saka yung mga ngipin niya. Matatakot ka, syempre. Tumatagal daw pala yung buhay nito ng 25 to 30 years para sa mga babae at 21 naman para sa mga kalalakihan. Carnivorous sila, kumakain ng karne. At yung food nila, usually mga maliliit na isda, mga suso, or mga crustaceans, kagaya ng mga shrimps. Pinakakilala sila dahil sa isang unique na katangian nila. Nakita na natin to sa, I think sa SpongeBob, may ganito rin, di ba? Ito yung rod nila. Panghuli ng isda, di ba? Na may ilaw, na tumutubo sa kanilang fin mula sa kanilang likod. Meron silang lure na tinatawag na eska. Merong bioluminescent bacteria, yung umiilaw, yun, na namumuhay doon sa kanilang rod. Kaya umiilaw yung rod nila. Ang galing talaga. Ngayon yung ilaw na to, nakaka-attract ng prey. Naalala niyo yun sa yung nasa rock bottom si SpongeBob. Ayan, I think anglerfish yung nakausap niya doon eh. Yung pagkain nila, yung mga bacteria, doon kumukuha. Kaya nagkakaroon sila ng shelter at nutrients. Kaya buhay na buhay yung ilaw nila. Ito pang isang natutunan ko, ang isang babaeng anglerfish daw, kapag naabot na nito yung sexual maturity niya, pwede siya magkaroon ng 6 o higit pang male partners. Ito sobrang parang science fiction. Dumidikit sa katawan nito. At nagbibigay sila ng constant supply ng sperm. Grabe. Ibig sabihin, kunyari dalawa yung anglerfish, isang lalaki, isang babae, nagiging isa na lang sila. Mala science fiction. Sabi ko nga, sinasabi na yung mga lalaki ay dumidikit sa katawan ng babae ng panghabang buhay at umaasa na lang sa babae para makahanap at makakain or makakuha ng nutrisyon. Ganun na sila. Nakadikit na sila. Eto pa, not the first time. Sa pagbabasa ko, napag-alaman ko po na hindi pala ito yung unang beses na nakita ang anglerfish, Black Sea Devil anglerfish. Kasi marami palang anglerfish, yung iba kinakain pa po ito, Yung pinag-uusapan natin, Black Sea Devil anglerfish. Sa California yung unang video nito. Ganun din. Maiiyak ka din kung makakakita ka. Sinabi nila na ito daw ay November 17, 2014. And just imagine. Ito yung ito yung fascination ko sa karagatan. I think na-content ko na to before. Kung 2014 nakuna ng video ito for the very first time. And napakatagal na nating may camera. Tapos first time siya nakunan. Ano ba kaya yung mga nasa ilaliman ng karagatan? May mga malalaking mga creatures ba dyan na hindi natin alam? Ano pa kaya yung mga makikita natin? Alam nyo it is a scientific fact na napakalaki po na parte ng karagatan ang hindi pa na-explore. Napakahirap. Kailangan ng mga mamahaling mga gamit, At kung ilalagay mo yung posisyon mo doon, nakakatakot, but at the same time, nakaka-curious. Ang ganda ng mundo. Diba? Siguro, eto meron tayong 2 importanteng lessons sa topic natin ngayong gabi. Una, dahil na dun sa yung romanticization na tinatawag. Hindi ko alam kung sino nagsabi nito, pero ang katotohanan ay nakabase lamang sa perception ng isang tao. Ito yung nakikita ko, ito yung totoo. Wala nang pakialam sa totoong nangyayari. Yun yung nangyayari dun sa mga kanina, yung romanticization na sinasabi ko kanina. Para sa mga tao na hindi nako-correct po, yun na yung reality nila. Yun na yung absolute truth para sa kanila. At pangalawa, na napakatinding kalaban ng climate
change. Lumabas man po o hindi yung kwento ng anglerfish, dapat alagaan natin ang mundo na nag-aalaga sa ating lahat. Importante yan. So, promote ko lang po aking TikTok at saka aking Instagram. Message nyo po ako sa mga gustong mag-suggest ng content sa atin. Ang ganda ng kwento natin ngayong gabi. Na totoo lang. Para sa 1,000 Gcash giveaway, sagutin nyo lang to. Mag-like, subscribe at notification bell kayo. Ano sa tingin mo yung magiging reaction mo kung ikaw yung isa sa mga scientist na nakakuha ng footage ng anglerfish sa karagatan? Maiiyak ka ba? Maa-amaze? O matatakot? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.